Saan ba ang minuon ako dun? Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung nasabihin, kumusta ka? Talaga matapaka! Makakago! Boy! Norman, pangit, hampas Ay, sa inito ako natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Counting with Norman Mendelsohn. Sabi ni Eric Bactan, ilang beses ka nagtututbrush sa isang araw? Apat. Sa umaga, sa alas 10, sa alauna, pagkakain or depende. Tapos sa hapon, pagkakain, and then bago matulog. Yan. Apat. Fake news yan! AI yan, tanga! AI yan, tanga! AI yan, tanga! Bobo mo! Kaya yung ngipin ko, puting-puti ah. Puting-puti yan. Bayad I na ba? don't even have time to brush my Bayad na ba yung yung angipin mo? teeth. Ni hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. Kayo ang mga tunay na demonyo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating puntatalakayin ang isa na naman sa mga matitinding kabalbalan ng mga supporters, mga kahombre ko. Nicolaong aka Norman Gusgusin, mga kahombre ko ha. Kung saan talagang pinipilit nila no, na pabanguhin ang pangalan ng isang Norman Mangusin. Without even thinking na nangyari nga ba talaga ito mga bagay na sasabihin ko ulit sa inyo today upang maalala niyong lahat ang mga katarantaduhan, kabulastugan at kawalangyaan ng isang Norman Gusgusin. Ito ho ay hindi hatred video. No, ito ay awareness video. For you guys to know at para naman hindi rin kayo maloko. Di ba? Mamaya yan kayo yung mga maloko na naman ng tao na ito, tas ending, hahanapin nyo ako para magpa-interview kayo, di ba? So better, dyan lang kayo, manood, and this will be great and fun for sure. So welcome sa Norman Mangusin Show! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Pinaghahambing, mga kahombre ko, ng mga netizens ang timbang ng pangyayari sa taong nakagawa ng isang sobrang bigato na krimen laban kay Norman Mangusin na humarap lang sa reklamong unjust vexation. Ang tanong nila, bakit binlur ang mukha niya nakapatay siya ng maraming tao? Si Gusgusin, mababang kaso lang ay ipinahiya naman sa isang press con. So mamaya ho natin sasagutin yan, pero sa ngayon, ating balikan ang mga matitindi, mahahalimuyak at sobrang katarantaduhan kasinungalingan ni Norman Gusgusin sa internet these past few months na baka lang, baka nakakalimutan ng mga tao na kesyo biglaan na lang mga nagsisulpot nung nakulong at naawa sila kay Norman Gusgusin. Isa-isahin natin muna ang kanyang mga kasinungalingan. Let's make it. Noong October 7, 2025, nagkaroon ng isang live si Gusgusin kung saan tinawag dito si MG na isang duwag. CJ Uy, boss, tinira ka ni baka gago. Hayaan mo siya, gago yun Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon kung yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun Oo, diyan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo, pero duwag yun. Oo, duwag yun. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka.
Katulad ko. O, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan. At dahil dito, hinamon ito ni MG ng isang boxing match na legal, mga kahombre ko. Through an event, okay? Sinaad naman ni Gusgusin na, Duwag ka, suntukan lang pala eh. Ako, alam ko na matatalo ko sa suntukan eh. Kaya kailangan may second round, saksakan. Puta, 46 na ako. Ano ka ba? Kahit saan mo dalhin, may edad na ako, pero lalaban ako. Lalaban ako na 2 round. Yung unang round na 5 minuto, suntukan tayo. Alam ko, talo na ako ron. Sa pangalawang round, medyo tatabla ako ng konti ron, di ba? Doon ang talaga matapang. So pag nakaligtas siya at nakaligtas ako, doon sa round 2, di okay na, quits na. Basta hanggang 5 minutes lang yun. Pirma siya ng Weber. sa suntukan, mga kahombre ko, siya ay matanda na. Pero sa saksakan, hindi siya matanda. And at the same time, meron siyang gustong pirmahan ko na waiver at ito ho ang nakasulat sa waiver. So sa waiver na ito, nakasulat na kami magtatalian ng bewang at magtatarian kami at magsasaksakan, mga kahombre ko. So ayan ho, nakasulat. At kung ano man ang mangyari sa akin at kung ano man ang mangyari sa kanya sa labanan na ito, ay walang magiging demandahan. Ayan na, very clear yung nasa utak niya, no? Clear state of mind ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Tandaan niyo yan, ha? It's very important, okay? Ngunit, sa kasamaang palad, mga kahombre ko, para kay Norman, hindi ko ho pinatulan yan. Kasi, saksakan, grabe naman, takot ho ako dyan. Grabe naman, mga kahombre ko. Saksakan ang gusto niya, di ba? So, nakakatakot ho, pang kriminal talaga to, mga kahombre ko. At huwag niyong kakalimutan, paano kang hindi matatakot? Ganito yung experience niya sa kulungan. Ako nakulong. Totoo yun. Hindi ko yan dinideny. Yung kulungan naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko yan. Tanungin mo naman sa annex ko kung anong katungkulan ko doon. Tanga. Nag-gobernador ako ng lahat ng gang doon. Ako yung gobernador. Nakuha mo? Alam mo yung gobernador? Commander ang tawag doon. Yung tipong riot, tataas ko lang yung kamay ko, wala nang riot na matutuloy. Totoo yan. Kinang-kinaw. Lumaban ako ng talian ng bewang doon sa kulungan. Doon sa mga kriminal na halangang kaluluwa. Hindi ka irerespeto ron kung babaklain ka. Yan ang tatandaan mo, unggoy. Di ba? Dinanas ko na yun. Hindi mo ako masisindak sa ganyan, ukinam. Gusto mo, parehong nakatali yung bewang natin. Laban ako ron. Yung laban namin sa kulungan nun. Kasi nakipaglaban ako sa kulungan, nakatali parehas bewang namin. Tapos may dala kaming paraksak. Yung paraksak namin, ano lang, yung toothbrush, yung hawakan ng toothbrush na hinasa. Yun lang. Ginawa ko sa kulungan yan, sa annex to. Nangyari sa amin yan. So, grabe to, mga kahombre ko. Imagine niyo, pinapatulis yung toothbrush, tas isasaksak, no? Yun, sabi naman ng mga kaibigan natin na ex-convict, yan daw mga ganyan, ginagamit sa pagdodonat. Brother, yung toothbrush na sinasabi niya, pambutas ng yun, pambutas ng edits yun, panggawa ng ng bulitas. Bakit doon na ginagamit yun? Bakit tinalian siya sa baywang nung kinabitan siya ng bulitas? Ay, gag. Sabi niya ba sa? Oo. Pangkuha na lang yun, panlagay ng bulitas na lang yun. Ang alam mo ko. Hindi, totoo Tatagal ko, sabi ko nila. So, ang ating mga kaibigang mga ex-convict ko na nakasama ni Norman sa kulungan, ang sabi nila, mga kahombre ko, ay ang toothbrush daw ay ginagamit na bulitas, pandonat. Hindi daw pasaksakan. Well, Binabaw ilang toothbrush po na mahaba, binibigay po yung putol na yung or pinuputol talaga bago bigyan ng mga PDL. Kasi ang ginagawa po sa toothbrush yan, madali lang kuskusin niya para tumulis and then pwede siyang panaksak. Sinasaksak po talaga yun para sa yung pong libangan sa loob ng kulungan Yung ilalagay ng bulitas, wala namang mapaggamitan. okay. Ang bilang ng tuti nila, tinutukoy
Baka nakikipagsaksakan siya, hawak niya ang ari nung ano, siya, minumutasan niya, ganun. So, yan, mga kahombre ko. So, nakakatawa ho, pero ito lehitimo, no? Nagaling sa bibig niya, pero again, kasinungalingan na naman. Napakarami ho ng mga OFW na talagang Sa dami nga ng kasinungalingan ni Kulaong, malilito ka na, eh. Kung alin ba yung kasinungalingan napakaraming kasinungalingan. 'Di ba sa 10 sasabihin niya, 13 yung kasinungalingan, Ate Virgie. Okay, oo nga, may nagsabi nga panglagay nga daw ng bulitas yung toothbrush. Yun nga. Napadaan lang. Tumaas kamay, wala ng riot. Siya na yung pinagtripan na Donald Mo. Actually, kung walang upload si MG, Kuya Henry, yun talaga yung isa sa mga i-play ko na na video. Pero baka bukas na lang natin talakayin yun. So in short, sa huli, hindi ho ito natuloy, mga kahombre ko. Hindi yan natuloy kasi hindi niya ako pinatulan, hindi ko rin siya pinatulan sa gusto niya. So, alam niyo yun, walang naging gitna. Well, merong naging gitna. Noong araw na ay pumunta na mismo sa Warso, doon sa dati niyang bahay, mga kahombre ko. Nang sabihin ni Casper na si MG ay nasa labas ng village nila, nagawa ho nitong takutin si MG upang hindi na ako tumuloy, mga kahombre ko. Pag nakarating ka dito sa harapan ng bahay ko, totodasin agad kita. Oh, yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, tiba kita sa ulo. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, kasi nilusob mo na ako dito eh. Asa ka? Dali, punta ka rito. Lulusob ka sa bahay ko. Pag nakita kita lumusob dito sa bahay ko, yan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Nakita sa ulo. Yan, i-record niya yan. Pero wala naman nung nakapigil sa atin ng panahon na ito at tayo'y tumuloy pa rin kasi wala namang nakakatakot kay Norman kundi yung saksakan kasi nakakatakot po yun. So ngayon, mga kahombre ko, nang matapos ang live ni MG, nagawang sabihin ni Gusgusi na wala at hindi daw siya nakatira doon. Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw at nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman, pupunta ka pala, putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Okay ng ina mo, alam mong wala ako dyan, dyan ka pupunta, tarantado. Okay ng ina mo, for the views ka lang, may pa-live-live ka pa, andito raw, nagla-live daw, andito ako sa labas ng bahay, nandito ako sa BF. Okay ng ina mo, ang pota ka, bobo. Sa duloy, inamin niya naman ito at sinabi na andun pala siya at hindi lang nilabas si MG. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas. Parang ang dating pa, parang napaka-hero pa niya. Kasi hindi niya nilabas si MG doon para saktan, para kumprontahin niya din, di ba? Parang ganun pa gustong palabasin ni Kulaong eh. Pero, ang nga nito, ang nakikita natin dito, nagpapaawa to, tingin ko baka nagpapaawa to dun sa mga nagbibigay sa kanya. Para kunwari, siya'y mabuting tao, hindi siya para sa karahasan. Hindi niya nilabas si MG para saktan. Pero Kulaong, duwag ka, yun ang totoo nun, ikaw ang duwag. Wala kang bayag. Hindi mo kayang gawin yung mga lumalabas sa bunganga mo. Yun ang katotohanan nun. Nung sinugod ka ni MG, nabading ka. Natamimi ka. Kasi akala mo ganun-ganun lang eh. Akala mo sokmed lang, hamon sokmed lang eh. Pero nung pinuntahan ka dun sa lugar mo, tamimi ka. Natiklop ka ng 18. Takot na takot ka. Di ba?
nakita ko yun eh, yung video niya, sabi, nakaganyan siya. Ah, yung parang nakanganga siya na sinasabi ni Casper na nandyan si Makagago sa labas ng subdivision niya. Labas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan. Naisip ko, baka may anak din. Naisip ko yung ginawa ko nung panahon ng pandemic. Kaya ba, anong connect? Diba? Anong connect? Ginawa mo ng pandemic at dito kay Makagago. Anong connect nun? Diba? Walang connection yun. As usual, walang connection yun. Pero gusto niya lang ipagparangalan na siya ay pandemic hero. Yun lang yung gusto niyan sabihin. Nagpapasikat. I have seen so much of him. I can see so much of me, so much of me living in him. Parang gano'n. Noong pandemic, sobra kayabangan ko nun. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pag-iisip ng tama. Kailan ka ba nag-isip ng tama, Kulaong? I don't see any logic in there, di ba, Kuya Kel? Wala kang pag-iisip ng tama. Actually, nakakapag-isip lang naman to ng tama kapag hilahod na eh. Nakakapag-isip lang naman to ng tama kapag wala ng pang-Xerox. Doon siya nakakapag-isip ng tama. Actually, hindi ko na ho pinatulan yun. Ginawa ko na lang, sinabi ko, wala ako doon. Ayan ho, yung isa sa mga matitinding kasinungalingan ni Norman, mga kaombre, napakatindi, di ba? Anyway, nang makita ni Gusgusin ang plaka ng kotse ni MG, Nagsayang daw siya ng gasolina doon sa kanyang Challenger. Challenger, Yung Challenger, hindi sa kanya. Ang may-ari ng Challenger na si Lopez. at ako'y kinabahan, mga kaombre ko. Talagang takot na takot ako. Kasi pinasilip niya raw ito sa kanyang mga koneksyon. Kinagina mo, ako pa yung ungguyin mo, tarantado, hindi mo alam kaya. I can pull a string. Akala mo, tangina, I can pull the string, tarantado. Syempre, binatak natin ng konti. Plate number lang nakita ko. Pak! Tawag-tawag muna. Bla 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 bla. Okay, boss, eto na po buong detalye. Kita mo. Ibig sabihin pala, peke pala yung LTO. Record ng LTO yung puki ng ina. Nakita mo naman, screen ng computer ng LTO yung pinakita ko. Pina-verify ko ngayon. Pumunta pa ako ng LTO, verify nyo nga yan. Pinakita sa akin. Pero siyempre, hindi ko na sasabihin kung saang LTO, di ba? Ito daw ay mga connection niya sa LTO, mga kahombre ko. Kasi syempre, plaka, LTO yan, obviously. Ngunit sa sobrang katulukan ni Norman Gusgusin, mali-mali ang impormasyon na lumabas sa kanya. Kaya naman, luma na mga impormasyon na lumabas sa kanya. At dito, mga kahombre ko, inilabas ko ang ORCR ng aking sasakyan. Eto, ORCR! Kita mo na! You came out short. Again, nagbanggit siya, mga kahombre ko, ng pangalan ng isang negosyante without knowing, without researching. At sa kanya na mismo nanggaling na Lopez ang apelido. Ang may-ari ng Challenger na si Lopez. Without knowing the fact na ang misis ko, ang apelido, ay Lopez. So, dapat, usually, kung ikaw ay taong may dunong at may dugas at may research, malamang may isip mo, baka nanay ito ng misis niya. O kaya baka naman misis niya ito. So, dyan nakita ko at natansya ko na ho ang libelo ng utak ni Norman. Na basta kung ano na lang ang naiisip na gawin, gagawin niya, mga kahombre ko. Kasi nga, ang tao na ito ay very impulsive. Hindi niya alam kung saan siya banda hihilera sa kanyang buhay. Kung ano-ano na lang ang masabi, basta para sa kanya, makakapuntos siya. In short,
50 years old na nag-aaktong 18 anyos, mga kahombre. Parang isang 18 anyos na lalaki na nasa katawan ng isang 50 anyos. Makapuntos na lang, kahit ano na lang. Basta sa tingin niya ay tama, gagawin niya. Pero mali, mga kahombre ko, di ba? Diyan lagi nabubutasan si Norman. At Kahapon, di ba? Katulad kahapon, sa isang araw, kumalat yung balita na siya acquitted na sa kanyang mga kaso. Oh, di ba? Ano yun eh? Trending kasi acquitted eh. Sabi niya acquittal, dismiss, mga ganun yung kanyang Ay, Ate Ira, hello po Diyan na si Ate Ira. Na ipagyayabang niya yun, yung ganung bagay. Imaginein mo yun yung ikaw ay acquitted o dismiss ang mga kaso mo, ipagyayabang mo. Alam naman natin, na-dismiss, yun yung mga matatagal ng kaso at yun yung mga naareglo, mga nabayaran, mga hindi na sumipot, yung mga kinasuhan. Etong si Kulaong, 'di ba? Simple at napakaliit lamang na niya, na panalo sa buhay, pinagsasaya na kagad. 'Di ba? Yun yung mababaw ang kaligayahan, pero mataas ang kanyang hangarin. Pero mababaw ang kaligayahan. Buti sana kung ang na-acquit siya yung mga kaso ni MG o kaya kaso niya kay Kalinisan o kaya kaso niya sa human trafficking. Yun, medyo baka sabihin ko pa, congrats kasi na-acquit ka dyan o kaya nabasura yung kaso. Pero yung ganyan na napakaliit lang na bagay, pinagsasaya ni Norman, kitang-kita ang pagiging mababaw nitong tao. hindi naman tinanggap ni Gusgusin ang paliwanag ni MG. Ngayon ginawa ni Makaogag, yung certificate of registration na pinakita niya, postahan tayo, yun ang peke. Di ba? Screenshot nyo, padala nyo sa akin at kakasuhan natin yan. Putya, kita mo. I-screenshot daw at padala sa kanya at kakasuhan. Pero kita nyo, sino nakasuhan sa LTO? Sino na-revoke ang license? Siya. Kakasuhan natin ng fake. Falsification of public document. Sanay na sanay ka dyan, Kulaong. The master of falsification. Shout out kay 777, The Last Sword Angel. Nung pinakita ko, well, totoo yun. Pero pagka hindi tugma at merong konting-konting pagkakaiba, falsification of public document yun. Nadali na naman kayo. Yun ang umaate ka bunggawa recto o baka nga siya lang gumawa pinrint lang yan doon sa printer niya. In-edit lang niya. Naniwala naman kayo. Di kayo bobo. So hanggang ngayon, yung falsification of documents na kakaso niya sa akin hanggang ngayon ay hindi ho dumadating. Kasi wala siyang maikakasong ganon. Yun. Dahil original na ORCR ko yun. Ang sasakyan ko na yan matagal na sa akin, Norman. Hindi katulad mo, napapalit-palit ng sasakyan. Dahil hindi naman sa'yo yung mga sasakyan. Alam nyo mga kahombre ko, hindi naman sa pag-iabang or whatsoever. Ang isang Dodge Challenger, mga kahombre ko, entry level lang naman na sasakyan ko, is around 5 million plus pesos lang. Hindi naman ho imposible na hindi ka makakabili ng ganyan. Gets mo? Like, 5 million plus pesos lang yung sasakyan and sa isip ni Norman, hindi ko kayang bumili ng ganon? Come on, man. Ikaw na mismo nagsabi na ikaw pa lang ang kinikita mo sa YouTube mo ay... Biruin mo yung YouTube ko na FLM Comeback, 300,000 yung followers nun, kulang-kulang. At kumikita yun ng $4,000 monthly. And iniisip mo na mas mababa dyan ang kita ko? Well, you are very stupid kung ganon, di ba? Di bali na lang ba kung ang fineflex ko mga bagay na worth 30 million na kotse, ayan talaga pwede kang mag-question.
Pero isang Dodge Challenger, 5 million plus pesos lang, 'di ba? Kung ikaw ay tunay na trilyonaryo as you said, Ako po, pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. Pag sinabi kasing pag nagkaroon ka ng 1 milyon, milyon ka na. 2 milyon, millionaire ka na. 10 milyon, sobrang millionaire ka na. Alam mo ba yung itinaya ko nung isang araw sa Newport? 56 million. Talo. Pero okay lang. Paano naging fake yun? Alam mo ba yung bigas na pinamili ko nung pandemic? Yung 132 truck ng kalabasa na pinadala ko sa lahat ng bayan sa Pilipinas. Alam mo ba magkano halaga nun? 1,200,000,000. Fake ba yun? Di ba't nakakain ka dun? Nakikain ka? Isa ka nga sa nasagit ko yung buhay nung taggutom ka nung Anong 132 trucks ng kalabasa? Eh, yun nga, isang truck lang ng kalabasa kay Kalabasa Queen ng Norte, hindi mo nga binayaran. Nakita niyo yung ano niyan, di ba? Yung screenshot. Di ba? Pinasa ko sa GC natin yan. Putang ina, ano pang pinagsasabi mo kulaong na 132 trucks ng kalabasa? Saan ka nakakita nun? Sasabihin mo nung panahon ng pandemya, naligtas mo buhay? Gobyerno ka ba? pandemic. now, kung totoo nga yan, pinagsasabi mo na yan, then a Dodge Challenger is nothing for you. Lalo na at hindi naman yan Hellcat or Demon na Challenger. 5 million, come on man. Ang hina mo naman. Di ba, Norman? Bilyonaryo ka, tapos nalalakihan ka na sa isang entry-level na Challenger. Pero, mga kahombre ko, ayan ho ang isa sa mga kasong kinakaharap ni Norman ngayon. Dahil ang aking mother-in-law ay kinasuhan siya. Lagot ka? Ilan na namang warrant of arrest ang paparating sa'yo very soon. Sa isang live ni Gusgusin, sinaad nitong may kasama siyang isang sikat na Viva Max habang sila ay kumakain. Ikaw ba, nakabembang ka ba ng Viva Max gabi? At mura ka ng mura. Ano? May hawin ko. Dali ha? Dadaplisan lang natin. Gilid na gilid lang. Gilid na gilid lang. Hindi aabutin yung face. Hindi aabutin. Gilid na, kumakaway na. Kita mo, ang kinis, kamay lang. Wag mo pakita yung mukha mo. Baka mamaya, kamay lang. Ganun mo lang yung kamay mo. Yeah. Pakita natin yung kamay. Iyo, no? Ohoy, ang ganda. Sikat pa naman yan. Baka mamaya, pasinyo kasi. Nanghina ako, tatlo sila. Alalain mong hinang. Imagine niyo kung gaano kabastos. Kung gaano Jelly Ace fans. Thank you ha. Thank you, Fritz Wilan, Mika Hart. Parang wala naman kami mayor kung makasumbat si Kulaong. Di ba, nung panahon po ng pandemya, meron tayong Emeng Pascual noon. Meron tayong Yorme Isko Moreno noon. Kung makapagsalita tong si Kulaong, akala mo, talagang siya ay namili ng, ano tawag doon? Namili ng, tawag doon? Vaccine. Akala mo namili siya ng tone-toneladang vaccine para ipamigay sa ating mga kababayan. Akala mo, siya, tawag dito, yung namili ng mga face mask, face shield, na billion-billion ng halaga para ipamigay sa ating mga health workers noong panahon ng pandemya. Di ba? Kutya, lahat ng mga pinamili niya, karamihan ng mga pinamili niya ng mga bigas sa kalabasa, utang. Hindi mabayaran. O sino binudol? Si Inay Mary Ann. Si Inay Mary Ann ang ginamit niya. Ang kanyang ginawang sandigan noong panahon ng siya ay nakulong. Iniiyakan niya si Inay Mary Ann para bigyan siya pera.
Diba? May Emeng Pascual tayo noon. Mayor May Isko Moreno tayo noon na nakikita natin talaga matinding gobyerno. Matindi talaga ang mga LGU noon. Diba? Diyan talaga diyan talaga natin nakita yung mga magagaling na mayor, magagaling na governor nung panahon ng pandemya. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.